Ngayon, kapag ang isang corporation ay nag-i-issue ng preference at ordinary share parehas, kailangan sa Articles of Incorporation niya, nakadiscuss doon kung ano yung mga characteristics and features ng mga shares na to. Pero basically, ang preference naman at ordinary share, pwede siyang i-issue with par, without par, or with stated value or without stated value. So, pag-aaralan din naman natin siya. Pero ang ibig sabihin lang naman ng par value is meron siyang face value na nakalagay sa stock certificate. Kapag walang nakalagay na amount doon sa stock certificate, no par yun. Ano nga ba yung stock certificate? Ito yung document evidencing ownership of shares. So, ang stock certificate, ito yung proof mo na shareholders ka, na meron kang pagmay-aring shares. Bibigay sa'yo yun. Ngayon, kapag sa stock certificate nun, walang nakalagay na face value ng share or kung magkano yung share, no par yun. Pero pag may nakalagay, par value share yun. Ngayon, kapag naman no par ang share, ayon sa corporation code, bawal mo siyang i-issue for less than 5 pesos. Yung rule yun ha. Ang pag-par kasi, yun lang naman yung nakalagay na amount ng share mo, parang standard amount ng share. Meron kang share, ang par value niya 5. So, ibig sabihin lang nun, 5 pesos isang share. Usually, parang ganon. Basta ganon. Pero kapag no par ang share, bawal mo siyang i-issue less than 5 pesos. Bawal mo siyang ibenta less than 5 pesos. Ngayon, discuss na rin natin kung ano-ano ba itong uri ng share capital. O, dito muna tayo sa preference share capital. So, kapag preference nga, kaya nga sinabing preference or preferred stock, meron siyang preference over ordinary shares. Diba dalawa nga yung preference siya ordinary. So, kapag preference, meron siyang advantage or lamang or mas pine-prefer siya over dun sa ordinary. Saan? Usually sa mga pagbibigay ng dividends or distribute ng assets kapag nag-liquidate. So, usually ganito nangyayari. May bibigay yung dividends. Yung dividends pala, yun yung share mo sa profit. Magbibigay ka na ng kita, magdidistribute ka ng kita. Kung magbibigay na ng dividends, unang binibigyan yung mga preference shareholders. Kaya sila preferred. Nauuna sila. Ngayon, after sila mabigyan, doon palang bibigyan yung mga ordinary shares. Ganun yan, may preference siya. Kaya usually, mas mahal tong preference shares Kasi, mas secured ka dito. Minsan, secured yung earnings na mare-receive mo. Pero kapag kasi ordinary, usually tira-tira. Ganun. Walang security kung mare-receive mo. Yan. So, may ba't ibang klase ng preference shares. Una, cumulative preference shares. Kapag ganito, kapag hindi ka pag cumulative, sabi na iipon. Diba? So, ang dividends mo, naiipon. Halimbawa, sa first year, nagbigay ng dividends. Second year, hindi nagbigay ng dividends. Third year, hindi ulit nagbigay ng dividends. Pagdating ng fourth year, nagbigay ng dividends. Pero, kailangan, pag nagbigay ka sa fourth year na dividends, syempre, kailangan mo rin bayaran yung utang mo nung third year tsaka nung fourth year. Nakuha? So, naiipon yung mga dividends mo, mga unpaid dividends mo. Kapag naman ng cumulative, ibig sabihin, hindi siya naiipon. So, kung sa second year tsaka sa third year, walang dineclare na dividends, walang binigay na dividends, wala ka na talaga makukuha. Nagets ba yun? So, sample ko na nga, halimbawa, ang binili mong preference shares is merong 500 pesos na dividends. Halimbawa lang, every year.
So, halimbawa sa first year namigay sila ng 500, hindi okay. Second year, hindi namigay. Third year, hindi namigay. Fourth year, namigay. Or nag-declare. Pag kasi dividends, dinedeclare din yan. Pinapamigay siya. So, kapag cumulative siya, ang kailangang bayaran sa iyo sa fourth year is 1.5. Saan galing yung 1.5? 500 nung second, 500 nung third, 500 nung fourth. 1.5 yung dapat sa'yo bayaran kapag cumulative. Pero kapag non-cumulative, 1,000 lang ang kailangang ibigay sa'yo. Ay mali, 500 lang ang kailangang ibigay sa'yo. Yung pang fourth year lang, hindi na ibibigay sa'yo yung second year mo, tsaka yung third year mo. Nakuha? Next is participating preference shares. So, kapag participating, ibig sabihin, nagpa-participate pa siya. So, di ba kung natatandaan nyo, ang sabi ko, ang unang bibigyan ng dividends, preference shares. Next, pag may natira, ordinary shares. Di ba? Yun yung sabi ko. Ngayon, kapag participating preference shares ka, di ba, nabigyan ka na, una kang binigyan. Tapos sa tira, di ba, ibibigay nga sa ordinary shares yun. Pero kapag participating ka nga, ulitin ko, dun sa tirang ibinigay sa'yo, dun sa tirang binibigay sa ordinary shares, meron ka pang parte dun. Nakuha? Nagets ba yun? Preference shares have the right to share in extra dividends. So, kung ang sinabi sa'yo, 5 pesos lang or 500 per year, halimbawa ang sabi sa'yo, maganda, bonggang-bongga yung kita ng company. Dahil doon, bonggang-bongga, pwedeng madagdagan tong 500 mo. Nakuha. Kasi meron kang right na mag-share doon sa extra sobrang dividends pa. So, kapag naman non-participating, parang ganito lang din. Kung sinabing 500 pesos lang sa'yo per year ang dividends mo, hanggang 500 lang. So, kahit sobrang bonggang-bongga, sobrang laki ng kita ng corporation, wala kang share doon sa extra dividends, doon sa extra nilang papamigay. Lahat ng extra na yun, mapupunta lang sa mga ordinary. Nakuha? Next is convertible preference shares. So, kapag convertible preference shares ka, pwede mong i-convert yung preference shares mo into ordinary shares. Ina-allow yun kapag gusto mo. So, bakit ka naman magko-convert sa ordinary shares? Siyempre, kapag maganda yung earnings ng company, 'di ba? Sabi ko nga, ang preference shares usually fixed yung dividends. Usually yan. Guaranteed yung dividends. 'di ba? Tapos lahat ng tira na pupunta sa ordinary. Di kung malaki yung kita ng company, ang pangit naman kung fixed lang yung dividends na ma-receive mo, 'di ba? Di convert mo siya into ordinary shares. Diba? So, kapag convertible preference shares yan, pwede mong i-convert. Last is redeemable preference shares. Ito naman, pag sinabing redeemable, diba redeem, binabawi. Kapag ganyan, pwedeng yung corporation bawiin sa'yo yung preference shares anytime. Yun. Parang walang sayo, char. Kasi nga, pwede nila sa'yo bawiin anytime. Redeemable. Then last is yung ordinary share capital or common stock. So, ito lang naman, it represents residual ownership. Yun, carried the greatest risk. So, ang ordinary share capital, sila yung parang pinaka residual owner nga. Kasi 'di ba kung natatandaan nyo, itong sa preference, may ano siya, may preference nga siya over ordinary. So, pinaka ang sumasapo ng lahat ng risk is yung ordinary share capital. Pag nalugi sila kasi wala nga silang preference, di sila inuuna, ganun, sad. Yan. Pero, kahit naman, dahil naman, kahit naman kina-carry nila yung greatest risk, kapag naman maganda yung operation ng corporation, bawing-bawi naman dahil sila din naman ang tawag nito, nakikinabang. So, ayan. So, ito mayroon din nakalagay. Although the right to vote is a basic right of all shareholders, it is frequently given exclusively to ordinary shareholders as long as dividends are paid regularly to preference shareholders. So, usually din, minsan,
Ang merong voting rights lang, yung ordinary share capital, binibigay lang sa kanila. So, dahil din doon, dahil sila yung may voting rights, sila yung nakakapag-desisyon sa company, kaya sila din yung nag-carry ng greatest risk ng corporation. Kaya din sila din yung nagsumasalo ng lugi, ganyan.